issue itong impeachment na talagang ano ito mga kabunyog, itong si Chis Escudero nasasala ngayon sa hot seat. Nasasalang sa hot seat. Mainit na sitwasyon. Itong si Chis Escudero bilang Senate President. Ito naman kasing si Chis Escudero. ang mga binibitawan niyang salita parang hindi pinag-iisipan eh. Kababayan, parang hindi pinag-iisipan. Ha? Ano bang sinabi niya na masasabi natin parang hindi pinag-isipan? Eh, sabihin niya ba naman, halimbawa, nung isang araw lang, nung isang araw lang, pinareceive sa Senado, yung articles, anong araw ba yon? February 5. Oo, February 5. O ngayon, February 8 na, Nung isang araw na February 5, bago nag-adjourn ang Kongreso, kasama na ang Senado, trinansmit, ibig sabihin dinala ng Secretary General ng House yung articles of impeachment doon sa Senado, pina-receive doon sa Senate Secretary. Kinaumagahan, February 6, kinaumagahan, nag-press con si Chis Escudero. Ang sabi ni Chis Escudero, hindi na namin yan ngayon ma-actionan eh. Hindi ako pwedeng magpatawag ng special session. Sabi niya, junto na kami mag-re-resume ng session. Hindi, walang legal basis para magpatawag ako ng legally, hindi pwede na magkaroon ng session ang Kongreso ay ang Senado dahil nag-adjourn na, break na sila. At ang balik nila sa junto na. Yun ang sabi ni Chis Escudero. Legally, hindi raw pwede. Mga kabunyog, mga kababayan, mga kabunyog, mga kababayan, tama yung sinabi ni Sandro Marcos, anak ng presidente, nang tinanong tungkol dyan. Ang sabi ni Congressman Sandro Marcos, hindi naman abogado yun si Sandro Marcos, pero may punto siya. Ang sabi ni Sandro Marcos, ay hindi naman pwedeng hindi aksyonan kaagad ng Senado yung impeachment na yan. Dahil 215 na kongresista ang nag-endorse niyan. Actually, hindi na nga 215 lang 245 na ngayon. 245 na. Ibig sabihin, 80% na. 80% na ng Kamara ang pumirma dyan. Ibig sabihin, anuhin lang yan. Parang, isa pa dyan na medyo dispalinghado. Tama ba yung Tagalog ba yung dispalinghado? Kasi sa akin, ang alam ko, dispalinghado is Tagalog din. Sa amin kasi sa Bicol, dispalinghado rin eh. Pag sinabing dispalinghado, bangkarote, bankrupt ang kaisipan. Itong si Villanueva, sabi rin ni Villanueva, wala akong narinig na isa man sa aking mga kasamahan sa Senado na tinitingnan ang impeachment as a priority. Wala daw, sabi niya. Wala daw nagsasabi, wala daw siyang kasamahan sa Senado na ang alam niya ay priority ang impeachment. Bakit ko sinabing dispalinghado, bankrupt? Hoy, Joel Villanueva, hindi ikaw ang magsasabi kung priority niyo yan, hindi. Hindi ikaw. Ang mamamayan ang pakinggan mo. Mandato niyo bilang Senado na umaksyon dyan sa ayaw mo, sa gusto. Hindi mo option yan, hindi mo discretion yan. Itong mga senador na to, ano bang nangyayari sa mga ito? Mga kabunyog, ano bang nangyayari sa mga senador na to? Bakit? May opinion, may sarili ka bang discretion? Kung bibigyan mo ng priority ang impeachment na yan, ay talagang itong si Villanueva, mga kabunyog, pareho rin ng ama niya. Yung ama niya, congressman, si Bac Party List. Kung hindi pumirma sa impeachment, hindi pumirma. Pero, okay, irespeto natin yung ama niya kung ayaw pumirma. Pero nakakahiya dahil ang pangalan ng grupo nila, party list nila, si Bac, Citizens Battle Against Corruption. Citizens Battle Against Corruption, tapos ito matinding corruption, hindi mo susuportahan. Anyway, that's another issue. That's another issue.
Itong kay Joel Villanueva, sabi ni Joel Villanueva, wala akong nakitang kasamaang kong senador na tinitingnan ng impeachment as a priority. Hindi namin priority dyan. Bakit? Ikaw ba ang magsasabi kung priority yan o hindi? Tingnan mo ang sentimento ng mamamayan. Kasi kinatawan ka ng mamamayan. Ang lahat ng nakaupo sa lehislatura, magsikamara man yan, House of Representatives o Senado, kayo ay mga kinatawan lang ng mamamayan. Ilinagay kayo dyan. Ang power ninyo, all power, all authority emanates from us, kamin sa mamamayan. Mabuti pa ang Kamara, kahit nagrally ang Iglesia, hindi nila sinunod kasi representative sila ng mamamayan. At ang pinangibabaw nila, yung gusto ng mamamayan. O ikaw ngayon, Joel Villanueva, porke naging senador ka, akala mo nakakataas ka sa mamamayan? Hindi. Kaming mamamayan ang yung sundin. At ang sentimento ng mamamayan, syunan nyo yan. Ha? Ana Avila, shout out ha sa Bignay. Oh. Sa totoo lang mga kabanyag, mga kababayan, nakakapundi itong mga senador na to. Nakakapundi. Dapat ang sagot nila ganito. Ha? We have no choice. We are constitutionally mandated to act on any impeachment. On any impeachment, article of impeachment that would reach the Senate. So na-reach na ng Senate, nakarating na sa Senado. So anong gagawin mo? Nakarating na sa Senado eh. Nandun na. O anong gagawin mo? Ay kahit pa may kampanya ng eleksyon, hindi sagka yung kampanya sa eleksyon, noon sa constitutional mandate ninyo, ang mandato, ang binigyan ng mandato ng Constitution mismo ha, hindi simpleng batas. I repeat mga kabunyog, mga kababayan, hindi ordinary law ang nagbigay sa kanila ng mandato na sila ang umaktong impeachment court. Hindi po batas lang yon. Yon ay konstitusyon. Ang fundamental at ang pinakamataas na batas ng bansa, ng ating bansa, Constitution. No other than the Constitution has mandated the Senate to act as the impeachment court. Wala silang choice dyan. Wala silang choice. Kapag isinampa sa kanila ang impeachment, ibig sabihin nakarating sa kanila articles of impeachment, wala silang choice. Again, uulitin ko, wala silang choice. At ang nakalagay sa Constitution din ito, trial shall proceed forthwith. O yun, malinaw trial shall proceed forthwith. The moment na matanggap nila ang articles of impeachment, trial shall proceed forthwith. Ang sabi ni Chis Escudero, kung forthwith, hindi naman ibig sabihin yan, karakaraka eh. Tiningnan ko nga naman sa meaning ng dictionary, sa dictionary, ang forthwith, immediately. Meron pang mga nagsabi sa akin, attorney, hindi yan without delay lang. Ay, hindi lang yan immediately. Without delay. Without delay. O ngayon, Chis Escudero, kababayan pa naman kita. Sa tingin mo, na-receive nyo ang articles of impeachment February 5? Sa tingin mo kapag nag-session kayo ng junto, hindi pa yan delayed? Di ba? Ang sabi sa Constitution, the moment na ma-receive ng Senado ang articles of impeachment, trial shall proceed forthwith. Yun, ganun ang pagkakalagay. Trial ibig sabihin yung pagdinig ng trial shall proceed forthwith. Ang forthwith, ang ibig sabihin, without delay, immediately, ASAP. Ang ASAP, kaagad-agad. Hindi pwedeng matagal pa. O ngayon, tanungin kita, Chis Escudero, na-receive ninyo February 5. Hindi. Oh, yes. Final yung nakalusot pala sa Kamara, na-impeach pala si Sara February 5 ng alas 3 ng hapon. Ngayon, ng gabi na, dinala doon sa Senate. Na-receive February 5. Tapos ang plano mo, June 2. Matatsabi mo bang forthwith yan? Masasabi mo bang hindi delay kung June 2? O ngayon, bakit ko sinasabi? Delikado si Chis Escudero sa Senate President dahil sa impeachment. 1. Sino ang nagtulak ng impeachment? Mga kongresista, 245. Ang unang pumirma, anak ng presidente, Sandro Marcos. At ang huling pumirma,
Martin Romualdez. Gagalaw ba ang mga kongresista na yan kung walang komandang speaker? O sige nga, ikaw Chis Escudero, ang tagal mo na sa politika, tanungin nga kita, gagalaw ba ang impeachment sa Kamara kung hindi sa komandang speaker? Ha? O, hindi gagalaw yan kung walang komandang speaker. O, ibig sabihin, ang speaker, si Romualdez, ay nasa likod ng ano na yan. Ha? Ngayon, ang presidente na rin ang nagsabi. Ang presidente na rin ang nagsabi. The Senate has no choice. They must proceed with the impeachment trial. O, di ba? Ngayon, sabi ng presidente, if it is needed, if it is needed na maglabas siya ng request sa Senate para mag-special session, para mag-proceed ang impeachment, sabi ng presidente, gagawin niya. O ano yung ibig sabihin niyan, Chis Escudero? Ibig sabihin sa presidente, importante sa kanya ang impeachment trial na yan. Sa Kamara, importante yan. 245 ng kongresista ang nag-endorse niyan. Ang speaker, nasa likod niyan. Ang presidente, nagsabi na importante yan. Yung unang sinabi ni PBBM na hindi importante yan sa kanya, malinaw ngayon, importante yan. Kahit na ang mga DDS ay umiiyak ngayon sa nangyari na yan, yung mga DDS, naiiyak sila kasi akala nila dahil dun sa rally ng iglesia, pus na ang impeachment ni Sara. Ay hindi eh. Ang daming sumuporta, 245 na kongresista. So ikaw, Chis Escudero, huwag mong baliwalian ng 245 na kongresista. Kinakatawan yan ang napakaraming mamamayan. Ang 245 na kongresista represents 80% of the legislative districts of the country. At ang 80% ng legislative districts, sobrang more than the majority ng mamamayan ng Pilipinas. Huwag mong baliwalain yan, Chis Escudero. Pag binaliwala mo yan, paabutin mo ang galit ng mamamayan. Pag binaliwala mo yan, alam mo nang mangyayari sa'yo, may paglalagyan ka, Chis. Alam mo naman yan, matagal ka na sa politika. Come again, sir? You're lying!